Okay, grocery haul tayo. So, hindi pa kami namalengke, bali, nag-grocery pa lang kami. And, ito muna unahin natin yung itatago agad natin, ano. So, ito, bumili lang kami ng beef. Ma, itong kasing beef na to ay for caldereta. Mahilig kasi sa caldereta ang mga tao din eh. Pero pwede siyang, halimbawa, pwede siyang beef bulgogi o kaya salbikaw. Kung anong, pwede rin ilaga, pwede rin isigang. Kaya, wala siyang buto. Purong laman siya. Eh, hindi ko alam kung ano yung pangalan nito. Walang nakalagay. Basta nakalagay lang dito, caldereta cut. Ang timbang niya ay 0.718 o 710. So, kulang-kulang siya na 1 kilo. 387 ang halaga niya. And then, bumili rin ako ng chicken. Wala kasing magandang pork, kaya hindi ako bumili. Bumili ako ng chicken. Ang timbang niya ay, ano pala to? Yung parang hita. Hindi naman siya thigh part kasi pagka thigh part, yung wala siyang leg, no? Kasama na yung leg. 1.08 ang timbang niya. Ang presyo niya ay 242.82. Yun. Ayun pala ang tawag pala sa kanya, quarter. And bago ko pala itabi, pakita ko syempre sa inyo. Ayan o, maganda naman yung kulay niya. Ayan o, mapula. Ayan. Tapos ito yung quarter. Alam niyo na naman yung quarter, ano? Ayan o, pinachop ko na. Kaya pwede siyang magtinola, kaya sinampalukan. O kung anong gusto. Pwede naman lagyan ng sauce. Pagka ganitong part pala ng chicken, maganda na nilalagyan ng sauce. Masarap siya, yung ma-juicy siya. So sabi ko nga, inuuna ko muna yung mga pangtago sa freezer. So, bali dalawang supermarket pala yung pinuntahan namin. Isang sa Robinsons at saka sa SNR. So, itong kanina, yung beef at saka chicken binili namin sa Robinsons, naman sa SNR. Kasi, kailangan ko munang unahin yung mga pangtago, baka masira eh. Baka magtagal tayo sa pag-haul natin. So, ito yung paborito ng mga tao, kasama ko dito, burger patties. Ayan, 17 pieces siya. So, alam ko mahigit 500 pesos ang presyo nito. So, i-compute natin kung magkano. Mamaya ilagay ko na dyan kung magkano ang lumalabas isa. And then, itong tender juicy na jumbo. Ayan, paborito riyan ng mag-ama ko. And ito paborito ni Bunso. Maganda rin ito. Pagka sa nagda-diet, ito dati nung pumayat ako, wala akong kinakain. Lagi akong nag-take out nito sa McDonald's chicken nuggets. Ayan. Ito, ilalagay ko lang din lalagay ko na lang din dito sa ating wall kung magkano yung bili ko. And then, bumili ako ng, dapat 2 piraso bibili ko. Eh, medyo mahal, 290 ng isa. Sa isa na lang binili ko. Tapos, ito yung favorite ko, frozen broccoli. Sa tingin ko, mas nakakamura kasi ako dito kaysa dun sa fresh. Kasi yung fresh, mahaba ang tangkay, babalatan mo pa yon at saka marami natatapon pati dahon pa. Ito, yung mismong pinakadulo na. Wala nang tangkay-tangkay yan. And then ito bago, top torikatsu. Top torikatsu, parang siya. Parang siyang tonkatsu na chicken. Ayan. First time namin bumili ito. Dati ang binibili namin tonkatsu. Eh, nagtatonkatsu na naman ako ng pork chop. Ayun. Tapos, ito yung natikman namin doon kanina sa SNR. Masarap siya, yung barbecue glaze. Ayan, nagpa-pre-taste sila, masarap. Pwede siyang isa lang sa oven. Pwede siyang deep fry, pwede siyang i-oven, pwede shallow frying, at pwede siya sa air fryer. So, ang plano ko, isasalang ko na lang siya sa oven. So, ilalagay ko na lang din dito sa wall natin kung magkano yung mga presyo nila. So, yon. Ito pa pala isa. Ito pala bumili kami. Lagi itong Pinoy Tasty binibili ko. So, kalimitan tinda sa itong Sari Monde. Kalimitan ito yung available sa SNR. Pero meron akong binibili ako bumibili sa Robinsons. Meron yan eh. Ang nakasulat sa kanya, Pinoy Tasty, pero ang gumawa o ang nakalagay dito, Gardenia. Minsan ganun ang binibili ko. Pinoy Tasty, pero nakalagay dito sa taas. Ang titingnan niyo yung nasa taas kung sino ang gumawa. Doon, hindi ko muna nakita nyo, Pinoy Tasty, isa yung gumawa. Iba-iba yan kasi bali ito yung tulong nila sa gobyerno natin para mapababa yung presyo ng loaf bread. Yun yung nun. Siyempre pag nag-grocery, sa panahon ngayon, nung araw, yung mga kaedad ko, nung panahon natin, hindi uso sa atin hindi necessity.
yung mga toilet paper, toilet paper, mga paper towels. Hindi necessity yan. Eh ngayon, necessity na. Kailangan, hindi po pwedeng wala. Kailangan laging kasama pag nag-grocery ka, laging kasama ang paper towels. So, yan, kasama yan. And then, ito pala yung binili namin. Ito naman, kasama pala to binili namin sa SNR, Kasi mas mura doon. Yung, kasama yung, na yan, tsaka yung kanina, yung mga inilagay natin na broccoli. Ayun, sa SNR namin binili yun. So, ito, kasama rin to sa SNR. Ito, masarap tong brand na to. Prem. Meron din kasing isang brand na gusto ko, kasi kaya lang hindi sila available. Binibili ko nung araw, bago mag-pandemic, yun ang binamimili ko, yung ang pangalan niya ay Prime. So, ngayon, puro ganito ang available. Less sodium. Sabi ni Papa, mas less daw yung alat nito. Yung less sodium kaysa dun sa light. So, ang binili namin to 4. Meron pa kami doon, siguro kung di 2, 3 pa. So, ayan, okay pa. So, meron na akong 6 na stock sa aking pantry. Wow, pantry-pantryhan, cabinet. And then, ito, bumili na ako. Ito malakas kasi sa akin. Medyo nagtatagal kasi at saka alam ko mas nakakamura dahil pag kinompute mo siya, lumalabas lang siya ng siguro mga around mga 116 ba? Parang ganun. Yung 116 parang 119 per liter nung vegetable oil. Yon. So, dito naman tayo ngayon sa naman. Ito naman ay, so alam ko, may binili pa kaming sabon na isa. So, ito pala. Okay. Ito yung binili namin na Pabcon. Ayan, Pabcon. Na may free na liquid detergent. So, yan. Talatang na pang-laundry yan. Pang-laundry na Tapos, bumili kami nakakita pala si Papa ng Shanse. Although, hindi ganito yung hinahanap namin na isang klase. Pero maganda na rin to. Magtatagal-tagal na rin to sa amin. And, ang aking conditioner. Oy, Cream Silk. Baka naman. Yan, ito yung aking. Ako gumagamit niyan. Cream Silk. At ang shampoo. And then, hindi pwedeng mawala ang Scotch Brite. So, 3 piraso yan. At panlinis, siyempre, hindi mawawala yan. And, ang ating siyempre, hindi mawawala ito. Yan, kailangan natin yan. Then, meron tayong laundry detergent na Breeze. Yan. Ito, worth, simulang piraso lang to. For 8 pieces. 8 pieces na saging na lakatan, ang halaga niya ay 100 pesos. Next na tayo. Ito pala, meron pang isa. Bumili ko isa lang, Yakult. Para sa kay Bunso at saka minsan may inom din ako. And then, Kikuman. 2 corned beef na malalaki. Ito pala maganda, nasarapan kami, maraming laman. Bali, marami siyang laman. 3 pala daw yun. At mas gusto ko yung lasa niya. Meron kasing isang klase ng corned beef. Imported pa ata yun pero mas nagustuhan ko yan. Nagustuhan namin. Hindi lang ako. Mas nagustuhan ng pamilya ko yan. So, napin natin yung isa. Sabi ni Papa, 3 daw. 2 lang yata. So, wala na. So, pag lumitaw na lang mamaya, pakita ko na lang sa inyo. Tapos, mega sardines. Pang pang oras de peligro. Pero ang gusto kasi dito sa bahay, ang ginagawa kasi dito, parang hindi ito yung maanghang. Hot. Ito yan, hot. Masarap ito, parang ginagawang sinigang. Yung lalagyan natin ng pang-asim. Tapos lalagyan ng dahon ng sili o kaya dahon ng malunggay. Kaya, para talagang sinigang ba? Na yun, tapos lalagyan mo gigisahin mo muna sa bawang, sibuyas, luya. Ayun, pagka kumulo, ilalagay mo muna yung sauce niya, lalagyan mo sabaw, tapos lagyan mo yung ilalagay mo na yung pang-asim, tapos sabay na yung laman at saka yung gulay, yung mga dahon-dahon. Kaya masarap siya. Try nyo guys. Meron akong video noon. Sige, papakita ko sa inyo yung, minsan, gusto nyo dito na lang sa, kasunod nitong video na to, isusunod ko na lang yung video na nagluto ako ng sinigang na sardinas. Yan. Tapos, meron akong, ito, maliit lang. Pang lang, kung lang yung pwedeng gawain, 400 grams lang na elbow macaroni.
Tapos, ito hindi pwedeng mawala sa akin. Itong ganito kalaki, itong party pack ng crispy fry. Kasi kahit sa daing na bangos, ang gumagalaw. Kahit sa daing na bangos, sa pork, sa chicken, na yung fried chicken, daing na bangus, tsaka fried pork, na ito, masarap siyang gamitin. Masarap siya. Tapos ito, beef cubes, hindi pa pwedeng wala. Marami pa kaming chicken cubes kaya hindi na kami bumili. And then, dahil nga go healthy tayo, bumili na ako ng 6 pieces ng Heart Smart na pineapple juice. Pero may order ako online na 1 dozen. Kaya, para for the meantime, hanggat hindi pa dinideliver, ano na, yung ito muna, para meron na agad kami mainom. Tapos, itong size na to ng Alaska, na classic, na condensed, walang available sa mga tindahan dito malapit sa amin. Minsan pagka merong emergency ba, yung bigla rush na order ng cake na medyo maliit lang, hindi kailangan ng full recipe ng filling na caramel sauce. So, meron akong pang half recipe. Yan, doon yun. Yun ang purpose nun. Kaya ako bumili. And then, bumili din ako ng ever favorite dahil meron pa ako, dapat kasi laging meron ako nito sa bahay, 3 piraso. So, meron pa akong isa doon. So, 2 na lang binili ko para 3 pa rin siya. Coco Mama, baka naman. And meron akong Italian. Ito yung favorite namin. Kahit sa ulam, kahit sa pasta. Itong Italian na sauce na to ng Del Monte ang binibili namin. Tapos original na tomato sauce na ganitong size. 250 grams. Ito lagi yung ginagamit ko kasi gusto nga dito sa amin medyo merong yung ano ng asim. Hindi pala nalagay ni Papa hindi pala nilalagay ni Papa itong vitamins. Yan. Isang box na vitamins. Isang tray na itlog. Yan. Hindi po pwedeng mawala ng itlog. Yan. Hindi ko na papakita sa inyo. Yan. Basta pinakita ko na yung naka-tray. Yan. So, yun lahat ang napamili natin. Yan. Yung iba nilagay ko na sa freezer. Yung palang isang sabon na hinahanap ko na ano ba tawag doon? Yung may value. Ayun. Members value. Naiwan pala sa sasakyan. Yun lang naman yata ang naiwan sa sasakyan. Lahat yan na napamili na namin. So, yan. Sana magtagal na. Tatagal yan. Ako bahala. Mamagicin natin yan. So, yun lamang guys. At isusunod ko na pala dito yung hanapin ko yung file nung pagluluto ng sinigang na sardinas. So, sige guys. Panoorin nyo na lang hanggang sa muli. At sana ma-enjoy nyo yung sinigang na sardinas. Maganda rin yun para sa mga nagtitipid. Ayun. Enjoy! Gaya ng naipangako ko sa inyo, magluluto tayo ng sinigang na sardinas. Di ba? Pakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa namin. Di ba kalimitan, marami ang nagluluto ng Saba o yung salmon. Saba, Hokkaido, kung anumang brand. Yun ang inaanuhan nila, sinisigang. Pero, konti yung nagluluto ng sardinas, di ba? Kasi yung sardinas, di ba tomato based? And ang sardinas ay nilalagyan ng ang sinigang ay nilalagyan ng kamatis, di ba? Pamali-mali na naman tayo. So, ayan. Maghiwa tayo ng ginger o luya. Tapos ito, ano ba tawag dito? Itong garlic, pipit-pitin lang natin yung garlic. Hindi naman natin kailangan yung sobrang fine. Pipitin lang natin. Ayan. Okay. Tutunog yung pinggan. Yung ating plate na pinaglalagyan dito, tumutunog. Ayan. Ayan, o. Dagdagan natin. Gusto ko yung mas madami ang garlic. Dagdagan pa natin yan. Ng 2 pang na ano. Ano ba tawag dito sa piraso na ganito? Yan ba yung sinasabi na cloves? O yung buo? Comment down below nga, guys. Kung ito nga yung kung ganito yung sinasabing cloves. Kaya, minsan pag nagluluto ako, basta sinasabi ko, ayan, ganyan lang. Hindi ko na sinasabi kung isang buo. Basta kung isang buo. Pero, ito, bali, umabot na. Ilan ba yung inuluto natin? Bali, naka-4 tayo na piraso. Hindi yung buo, yung, basta, yung cloves na, yun yung cloves. And then, wait lang. Kailangan, bago ko, ito kasi yung gawa ko, bago ako mag-slice ng, ito, sibuyas. Hinugasan ko muna yung itong kutsilyo kasi naiiyak ako. Sobra akong dito pagka sa sibuyas. So, no-cut tayo. Siguro kung lang, kung mahaba.
lalagyan, i-adjust na lang natin doon sa speed sa editing na. Tapos pagka nag-iiwa ako para sa ginisan na ganito, ganito lang. Hindi naman kailangan na pino. Kasi parang ano nga, sinigang. Parang sinigang nga. Hindi parang sinigang. Sinigang na nga. Kaya nga lang, sardinas yung gagawin natin. Paborito ni Bunso din to. Basta maasim. Gusto niya. Yan. So, gigisahin lang natin yan. And then lalagyan ng sabaw. Tapos, ilalaglag natin yung, i-add natin yung sauce. So, ayan. Ngayon, ito yung brand na ginagamit ko kasi masarap, maraming laman, tsaka maanghang. Ayan. Yung anghang niya hindi naman ganun ka OA. Basta may anghang siyang konti. Ngayon, ewan ko, kung ako lang ba yung, pakita ko muna. Akit ko lang para makita niyo yung gripo. Yun ang gripo. Yun. Akit natin. Sana makita niyo. At mag-focus doon. So, dito tayo. Ako lang ba yung gumagawa nito? Naghuhugas ng lata. Kahit anong lata. Kahit mapa-juice, mapagatas man, o ano man. Hinugasan ko muna yan bago ko gamitin. Kasi, hindi natin alam kung nalalakaran niya ng ng mga daga o ipis o ano man. Diba? Kung binili natin sa tindahan. So, at least, nahugasan natin. Kahit ibabaw lang. Kahit hindi na yung buong lata, di ba? Ito. So, buksan natin. Buksan natin. Ito na yun. Wala tayong photographer, wala tayong videographer, kaya, ayan, nakastand lang. So, ito yung laman niya, yan, oh. Maganda na may kulay. Okay, lipat na tayo dun sa kalan siguro. Doon na tayo magluluto. Okay. Okay, simulan na natin. Medyo mainit na yung kalan. Bigay na tayo ng oil. Ayan, oil. So, hinaan lang muna natin yung ating... Dapat medium medium heat. Mamaya na lang natin siya lakasan pagka meron na tayong mga liquid na i-add. So, ito muna ang ginger. Pagka ito kasing non-stick na to na pan ang ginagamit ko, kailangan medyo mahina lang yung apoy natin. Kasi nga, manipis lang to. Ayan o. Manipis lang. Kaya mas madali siyang nakakaluto. Kaya pagka nilakasan ko yung apoy niya, baka masunog. At saka talagang susunog yung mga lulutuin natin. Kasi nga, gawa nung manipis lang siya. So, okay lang. Hindi naman tayo masyado nagmamadali. So, isa lang tayo. So, pagka lumalabas na yung aroma ng ginger natin, pwede na nating i-add ng sabay itong garlic and onion. Why sabay? Kasi sinigang nga siya. Kaya, hindi naman pwede yung ating garlic ay magbo-brown kasi mamamait siya. Okay lang na ganyan. So, hayaan lang natin na maluto sila ng sabay-sabay. At this point, pwede na tayo mag-add ng patis. So, huwag natin masyadong damihan kasi may alat na yung ating sardinas. Pwede na nating tubigan. Konti lang tubig. So, hayaan na natin lang na kumulo. Saglit. So, pwede na tayo maglagay dito ng ating pang-asin. Maglalagyan ko siya ng Knorr sinigang. Yung original po. Original flavor. So, yung Knorr sinigang sa gabi, ginagamit ko yun sa pork and beef. So, hayaan lang natin na kumulo. And, pwede natin isabay na pala dito itong sauce ng sardinas.
yung iba, halimbawa, magtatanong kayo kung pwede bang lagyan ng kamatis? Pwede. Kasi, kaya hindi ako naglagay ng kamatis nga pala. Kasi nga, tomato base na itong sardinas, kaya hindi na ako naglagay. Ngayon, kung gusto nyo mag-add pa kayo, go ahead, maglagay kayo. Kung ano pa yung gusto nyo ilagay na, na pang sahog sa tingin nyo, kulang pa, ilagay nyo lang kung ano yung gusto nyo ilagay. Basta, ako, ito lang yung nagbibigay lang ako ng idea sa inyo. Kumbaga sana, ito lang yung base lang ba. Kung gusto nyo maglagay kayo ng twist, go ahead. Kung mag-add kayo ng sili pa, o sili na, yung sili na, wait lang, pakita ko sa inyo. Siling labuyo, katulad nito. Ayan, pwede. Pero ako, hindi muna ako maglalagay kasi baka hindi sumobra yung anghang niya at hindi na makain. So, ang kalimitan, ina-adjust namin yan, yung mga ganyan, pagka sa sausawan. So, nakuluan na to, titikman lang natin. Wala ka ng pang natin. Wait lang. Maasim siya. So, siguro dadagdagan ko pa ng konting tubig. Konti lang. At saka natin lalakasan yung apoy. Para maluto pa yung pinaka-asim niya. Pinaka-suka. Para yung lahat ba ng sangkap na inilalagay natin na luluto. Kahit na mga yan, dapat hinahayaan natin na makuluan ba, maluto sila. Ayan, okay na yun sa akin. Kasi, si Bunso, gusto niya yung maasim. Maasim talaga. So, lagyan nyo na ng pampalasa. Ang kalimitang inilalagay ko, tak, tak, tak. Ibig sabihin, tatlong tak, tak, tak. 1, 2, 3. O, yun. Tak, tak, tak. Konti lang siya. Huwag naman OA. So, ito, lagay na natin yung laman. Tingnan nyo kung gaano karami. O, di ba? O. Yan yun. At sayang yung sayang yung pinaka naiwang sarsa sa loob. Kaya, pwede natin banlawan ng tubig. Banlawan natin ng tubig at idagdag natin dito. Tapos, tikman ulit natin, ha? Hayaan natin maluto. Kahit luto na yan, at least nakukuluan sila. So, yun yung technique. Isa pa sa technique para hindi mabilis na papanis ang mga ulam. Dahil nga sa hindi yung iba kasi hindi nakukuluan masyado. Hindi maganda yung kulo. Yun. Kaya para sa akin, perfect na yung lasa. Ayan o. Diba hindi ako gumamit ng sinigang sa gabi. Pero malapot siya. Kasi nga, may sauce nga siya. O, bali, ito na yung pinaka-final touch natin. Ang maglagay tayo ng mga dahon-dahon. Kung meron kayong dahon ng malunggay, so mas maganda. Madami. Mas madaming dahon, mas maganda. Pwede rin siya kangkong. Wala lang kangkong dito sa amin. Ito kasing dahon ng sili. Nakukuha lang namin to sa tanim ng kapitbahay. Ayan. Thank you so much sa Espino family. Lagi kami nakakakuha ng sili doon sa kanila. Dahon at saka bunga ng sili. Ayan. At ito nga. Ito na yan, guys. Kain na tayo nito mamaya. Oh, yan oh, 'di ba? Ganda ng luto natin. Mukhang Pasko, kahit sardinas 'yan, mukhang Pasko pa din oh.